Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. So kanina nakasama natin si Gigi Delana dito po sa Itbulaga at nagpainit po siya ng tanghalian para sa mga Dabarkads natin and syempre sa mga viewers. At alam nyo ba mga Kadabarkads, meron pong announcement si Bossing Vic Sotto ngayong araw. Ito ay tungkol sa pagbabalik po ng Sugod Campus mga kapatid na mangyayari by September 13, araw po yan ng Sabado. So, saang campus sila susugod by Saturday? Yan ang malalaman po ninyo. So, marami nagtatanong kanina, bakit daw live na live ang Itbulaga ngayong araw po ng Lunes? Sa pagkakaalam ko mga Kadabarkads, every time po na may Sugod Campus mga kapatid, Friday pre-recorded po ang Itbulaga para po makapag-prepare sila sa pagsugod campus mga kapatid by Saturday. Kaya instead na yung ipapalabas nila by Monday na pre-recorded, inilagay na lamang nila yon by Friday. So sana malinaw po ito sa lahat mga Kadabarkads. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadabarkads, ang tungkol dito sa pambabatikos kay Maine Mendoza sa live chat po ng Itbulaga. Ito po ay dahil sa pagkakadawit ng pangalan ni Mr. Arjo Atayde para po yan sa flood control project na kung saan ay pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Kaya naman, trending din si Maine Mendoza dahil po dito. And kanina nga po mga Kadabarkads, marami po ang nakapansin na tila daw baga stress si Maine Mendoza sa live po ng Itbulaga. So, sino nga namang hindi po may stress noon mga Kadabarkads? Gayong asawa niya po yung naiipit sa naturang usapin. Next topic naman, pag-usapan natin mga Kadabarkads, ang tungkol dito sa mga clones na may kontrata po talaga sa Itbulaga. So, in-reveal po yan ng isang Dabarkads natin dito po sa isang community na from reliable source, lahat po ng 9 clones nakasali po sa finalist ng Grand Showdown noong Sabado, may kontrata na at pumirma na daw sila ng kontrata under ng TBJ management. Sabi nga dito ni JZ Valenzuela, from a very reliable source, lahat ng finalists ng The Clones is now under TBJ management. Nagkapirmahan na kanina ng 3-year contract. They are in good hands. Kaya yung iba, kahit na wala po silang natanggap na papremyo mga Kadabarkads nung Sabado, eto't may 3 years naman sila na kontrata sa Itbulaga. So, ibig sabihin ba nito, araw-araw na nating makakasama yung 9 clones na yon? And speaking of contract mga Kadabarkads, meron nga pong nagtatanong kung kasali daw ba sa kontrata si Elvis Presley. So, base lamang po sa ating nabasa, 9 lamang po yung may kontrata. Pero hopefully, idagdag po nila itong si Jerome Ibardome kasi deserve niya po na magkaroon siya ng spot sa Itbulaga. Samantalang, clone po ni Gary Valenciano na si Lucky Robles, meron pong ni-reveal. So, gusto po siyang i-guess no, dito po sa Gary Valenciano show ni Ma'am Angeli Elizabeth Valenciano. Sabi nga po dito ni Ma'am Elizabeth Valenciano, I think we should guess Lucky M. Robles in a show of Gary Valenciano. Congratulations, Lucky. You're not lucky. You're blessed. At ang sagot naman dito ni Lucky Robles, another blessing from God. Thank you po Ma'am Angeli Maria Ana Elizabeth Valenciano and Sir Gary Valenciano sa opportunity na ito. Dreams do really come true. God bless you and your family and more and more. Thank you ng maraming Itbulaga TBJ sa pagbubukas ng pintuan para sa amin. At eto pa mga Kadabarkads, may courtesy call po itong si Lucky M. Robles with Mayor Emmy Calixto Rubiano of Pasay City.
Grabe lang mga ka-Dabarkads, no? Sobrang sikat na po talaga ng mga naging finalist po ng The Clones. At syempre, maraming nagtatanong kung may second season daw ba ang The Clones ka Boys of the Star. Hindi pa man po natatapos ang The Clones, inanunsyo na po yan ng TVJ noong nakaraan na magkakaroon daw po sila ng season 2. So, antayin na lang natin kung kailan po ito muling magbubukas para sa mga talented natin na singer. Samantalang Jerome Ibardome nagpaalala muli sa mga supporters niya at sa ilang mga casual netizen na panay po ang upload ng kanyang video. Mismong video niya mga ka-Dabarkads ha. Sabi po dito, please kindly avoid reposting my videos po in any social media platforms. Your cooperation and respect for my work are greatly appreciated. Share nyo na lang po muna. Sorry. So, hindi po kasi talaga maiwasan or mapigil na i-re-upload ito ng ilang mga nagko-content dito po sa Facebook. Kasi sobrang sikat na po siya and pag siya yung kinontent, siguradong papanoorin po ng mga tao. Kaya kahit anong paalala po ni Jerome Ibardome, I'm sure hindi po yan masusunod. At alam nyo ba mga ka-Dabarkads, meron pong binuking or nireveal si Jerome sa social media. Sabi kasi ng isang netizen dito, dapat sana ganyan ang mga galawan ni Jerome Ibardome nung nag-perform sa EV ng The Clones. Sabi po ni Jerome, bawal po kasi talaga gayahin yung galaw ng clone namin. May minus point, sayang lang. So, ganun po pala yun mga ka-Dabarkads, no? Kasi kanina parang nag-share po yung account po ni Jerome Ibardome ng naging concert niya sa Bataan and napanood ko nga po yung galaw ni Jerome Ibardome na talagang pasabog, napakahusay po niya mga ka-Dabarkads. Kaya may nagsasabi na dapat ganyan yung ginawa mo noong nag-perform ka sa Itbulaga. Yun pala hindi pwede kasi may minus points mga ka-Dabarkads. Samantalang kakapasok lamang po na balita mga ka-Dabarkads, meron din pong in-reveal itong isang clone, walang iba kundi po si Stephen JC, na kung saan meron pong nag-o-offer din sa kanya. Isang composer po ito, walang iba kundi po si Benny Saturno. Gusto daw po siyang gawan ng kanta pero may kontrata po kasi siya sa TVJ Management. Kaya pinag-iisipan po ni Stephen JC kung tatanggapin niya ito at kung pwede daw po bang mag-co-funding ang TVJ Management at itong si Benny Saturno. So medyo naguguluhan siya kung tatanggapin niya ba or hindi. So grabe lang mga ka-Dabarkads, no? Ang dami pong offer sa mga clones natin. Talagang patuloy po silang sumisikat, ano? Kahit na hindi po sila nanalo, panalo pa rin sila dahil sa mga offer na binibigay sa kanila. Samantalang isang clone naman po ang nag-share ng mga kwentuhan at bonding nila ng mga clones mga ka-Dabarkads. So nagkasama-sama sila and nag-bonding and nakakatuwa nga dahil muli po silang nabigyan ng tsansa para mag-ipon-ipon and syempre magkakamustahan. So ito ay mula po kay Al Barokabok na kung saan nakita nga natin yung mga behind the scene and syempre yung mga naging meeting nila mga ka-Dabarkads. So ayan, ipapakita ko na lamang po sa inyo. So nakakamiss sila mga ka-Dabarkads. Kaso hindi naman sila pwedeng lahat kunin po ng Itbulaga. 9 lang talaga yung pumirma dito po sa TVJ Production. So anong sa inyo dito mga ka-Dabarkads? Please comment down below.